Kalimutan mo na ang 100,000,000. Kung ikaw, batang peste, ay makakapaglabas ng 100,000. Luluhod ako at tatawagin kitang daddy. Mawawalan na siya ng trabaho. Saan siya kukuha ng 100,000? Binata, minsan kailangan mo lang itong pabayaan. Hahaha. Batang hamak. Ngayon, lumuhad ka at yumuko ng 3 beses para humingi ng tawad. At hindi na kita papatayin. Dahil gusto ninyong lahat na ako ang maging daddy ninyo. Ako ang magiging daddy ninyo. Punuin mo ang sako na ito. Ang password ay 6 na 0. Punuin mo. Si. Ha ha ha. Punuin ang sako na ito hanggang sa tuktok. Ha ha. Wang Wei. Hindi ko inaasahang ikaw ay may talento sa komedya. Pinapatawa ako ng batang ito. Lahat. Maging saksi kayo sa akin sandali. Huwag ninyo siyang hayaan na umatras. Boss, handa na ang pera mo. Iwan mo na lang diyan. Medyo maliit ang bag na ito, hindi kasya ang ganoong karaming pera. Apo, tingnan mong mabuti. 100,000 ba iyan? Higit sa 1,000,000. Master Zhao. Security guard lang siya na walang kwenta. TSK. Manager Zhao. Matagal ko na siyang kasama. Alam ko ang kanyang halaga. Kung ako ang tatanungin mo, hindi talaga kanya ang perang ito. Ikaw na munting makong, muntik mo na akong maloko. Hindi sa iyo ang perang ito, di ba? HMPH. Lahat. Nagkamali lang ang tauhan ng bangko. Pondo ito ng bangko. Kung may manggahas na kumuha ng 1 sentimo ngayon, pagsisisihan mo yan. Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan nyo at hulihin ang munting makong na ito. Ano, sa Werebank, wala na bang halaga ang sinasabi ko? Kaya, Manager Lee, ang sinasabi mo. Kahit ang Hua Air Group ninyo, Presidente Lin Ruobing, hindi mo man lang iginagalang? Wang Wei, ang kapal ng mukha mo. Paano ka nang ahas na banggitin ng isang taong kasing lakas ni Lin Ruobing? Tama. Kung kilala mo si Presidente Lin, luluhod ako at tatahol na parang aso. Tandaan mo ang sinabi mo. Hoy, Mr. Wang, ano po ang maitutulong ko? Presidente Lin, ang Manager Lee ninyo binanta ang baliin ang mga binti ko at sipain ako palabas. Ito ba ang trato ninyo sa isang kliyente ng Dihao Group? Talaga? Ano? Mr. Wang, pakihuminahon po. Bigyan ako ng 5 minuto, hindi 2 minuto. Pupunta ako agad. Wang Wei, akala mo makakapag-upa ka ng artista at makakalusot. 2 minuto? Ikaw na munting mokong. Nakakapaniwala ka talaga. Wala kaming oras para makipaglaro-laro sa'yo. Security, kalad ka rin sa palabas, baliin ang mga binti niya. Sandali, Manager Lee. 2 minuto lang. Hahayaan ko siyang mamatay na dilat ang mga mata. Tapos na ang oras. Sunggaban siya, baliin siya. Nandito si Lin Ruobing. Pangulong Lin, ano po ang mahalagang bagay na nagdala sa inyo rito? Ito. Manager Lee, nababaliw ka ba? Naglakas loob kang bastusin ang VIP kong bisita? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. Wang ngayon. Yung taunang si Wang Wei. Kilala pala niya si Pangulong Lin. Tatay, ikaw na ang tunay kong tatay. Mapagbigay kang tao. Bulag ako sa iyong kadakilaan. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Manager Lee. Hindi ba kanina ka lang nananakot na babaliin ang mga binti ko? Pangulong Lin, ayaw ko nang makita ang taong ito. Paalisin mo siya. Narinig mo ba ako? Umalis ka na dito. Aalis na ako. Binatang Zhao. Sino ang nagsabing tatahol na parang aso? Ikaw! Ha? Aw! Umalis ka na ngayon. Ayaw ko nang makita ang mga basurang ito.
Mr. Wang, maaari po ba kayong dumaan para makipag-usap? Sige, tara na. Tuloy po kayo. Hoy, Tito Liu, ang Dihaw Group natin may isang security guard na si Wang Wei na biglang nagkaroon ng kahina-hinalang pera. Pakiimbestigahan po. Ganon. Ako na ang bahala sa welcome ceremony bukas ng umaga. Sige, Tito Liu. Salamat. Baby, bukas, maghanda ka para sa isang show. Pero, kailangan pa rin nating pagtuunan ng pansin ang bagong chairman. Ang makilala ang isang napakahalagang tao, ang tunay na mahalaga. Sige, gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo, Zhao. Siya nga pala, may natutunan akong bagong mga trick mula sa isang tao kahapon. Gusto mong subukan ngayong gabi. Sige, tara na. Dumating na ang lahat ng bisita. Bakit wala pa ang bagong chairman? Mr. Wu, hindi ba oras na para sabihin sa amin ang kanyang pagkakakilanlan? Opo, Mr. Wu, pareho kaming gustong makilala ang big shot na ito. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa inyo. Ang totoo, hindi ko pa siya nakilala. Pero, bibigyan kita ng munting pahiwatig. Siya ang pinakamayamang tao sa Daxia, ni Wang Jianlin na biolohikal na anak. Sa pagkakataong ito, dapat nating samantalahin ito. Ang anak ng pinakamayamang tao sa Daxia. Sobrang mayamang tagapagmana tulad niya. Kung makikilala ko siya, ang aking pamilyang Zhao ay tiyak na tataas ng husto. Isang big shot na tulad niyan. Kung makakasama ko siya. Kung gayon, hindi ko na kailangang magpanggap sa 3 minutong mahina na si Zhao Zifeng. Malapit nang dumating ang chairman. Security, mag-set up ng kordon. Mr. Wu. Ganito nakahuli ang oras, at si Wang Wei mula sa aming departamento ay hindi pa dumating. Kung hindi natin parurusahan ng tulad niya, baka sisihin tayo ng bagong chairman. Wala pa ba? Wala pa? Malapit nang dumating ang chairman. Dapat ba siyang maghintay sa kanya? Ano ba yan? Tama yan, Mr. Wu. Itong si Wang Wei ay basura lang. Kung kahit ko tanggalin na natin siya agad. Tanggalin? Mr. Wang, pangahas ka. President Lin, anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig ko? Alam mo ang ginawa mo. Gusto mo bang ipaalam ko ito sa publiko? President Lin, hindi ka pwedeng magsabi ng ganyan. Ano ang ginawa ko? Wang Hao, maghanap ka ng dahilan para tanggalin si Wang Wei bukas. May mapapala ka riyan pagkatapos. Mr. Zhao, hintayin mo lang. Sisiguraduhin kong gagawin ito ng perpekto. Direktor ng Donghai Enforcement. Narito si Liu Liken. Sino si Wang Wei? Nakatanggap ako ng ulat para harapin si Wang Wei ng Dihaw Group dahil sa paglustay ng malalaking ari-arian at paggamit ng kanyang posisyon para sa pansariling kapakanan sa mga krimeng pang-ekonomiya. Nagtataka ako kung bakit hindi pa dumarating si Wang Wei. Kaya tumakas siya para iwasan ang batas. Buti na lang nauna ko siyang iniwan. Kung hindi, nadamay na ako sa kanya. Director Liu, sa tingin ko, may mali kang pagkakaintindi dito. Sa totoo lang, si Wang Wei, Tama na. Hindi ko siya direktang inaresto na pagpapakita na ng respeto sa iyo, President Lin. Ipinapatupad ko ang batas ng walang kinikilingan at gusto kong makita kung sino ang mangahas na humarang sa akin. Narito na ang chairman. Ito, hindi ba ito si Secretary Liu Rumei na nagtatrabaho para kay Mr. Wang? Wow, sa TV ko lang siya dati nakita. Hindi ko inakala na makikita ko siya ng personal, ang malaking taong ito. Ang isang tao na makakapagpabukas ng pinto kay Liu Rumei ng personal ay dapat iyong bagong appointed. Binatang galing sa kabisera, di ba? Wang Wei? Bakit ito ang hampas lupa? Imposible. Imposible! Masyado na siyang matanda. Tama?
Ang bagong chairman natin ay hindi interesado sa mga nakakapagod na gawaing ito. Lahat ng usapin ay ganap na ipinagkatiwala kay Jiwang. Sinubukan mo munang itago ang pagkakakilanlan mo? Ano ba ang iniisip mo? Sabi ko na sa'yo, kaya si Wang Wei ay kay Miss Liu na mababang alipin. Swerte lang siya nakaangkla sa bagong chairman. PFFT, Chairman Wang. Ha, wala siyang iba kundi isang alagin, isang magandang mukha. Anong sinabi mo? Paano mo nagawang insultuhin ang bagong chairman? Gusto mo ng away? Buwisit! Ito bang si Wang ay talagang umangat mula sa kahirapan? Posible kaya? Sinayang ko ang tsansang makasabit sa bagong chairman. Imposible. Kailangan kong mabawi si Wang Wei. Mr. Wang, ito si Mr. Wu, General Manager ng Dihao Group. Siya ang magiging subordinate mo simula ngayon. Chairman Wang, anumang kailangan mo, sabihin mo lang. Tuloy ka, Chairman Wang. Manager Zhao, sumama ka sa akin. Kailangan kitang kausapin. Chairman Wang! Chairman Wang! Mali po ako! Pakiusap! Hayaan mo na lang akong mawala na parang wala. Alam kong magsisisi ka dito. Zhao Zifeng. Medyo huli na para dyan, di ba? Hindi mo ba ako tatanggalin? Pinapahiya mo ako? General Manager Wu. Sibakin si Zhao Zifeng. At tapusin ang lahat ng pakikipagnegosyo sa pamilya Zhao, naiintindihan mo? Walang problema. Sige po, Chairman Wang. Tito Liu, lagi naman akong mabuti sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ako. Umalis ka! Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Ilan bang buhay meron ka? Para kalabanin si Chairman Wang? Muntik mo na akong mapatay. Wang Wei, mahal. Naloko ako ni Zhao Zifeng. Naahas na iyon. Hindi ko intensyon. Patawarin mo ako. Oh, Wang Wei. Gusto mo naman talagang matulog sa akin, di ba? Ngayong gabi, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Oh, at saka, natuto ako kamakailan. Ng mga bagong trick at posisyon, gusto mong subukan. Ang gaga. Sulit na sulit ang araw na ito. Ang laughing eye opener. So, Lilith. Ikaw? Nakakasuka ka na sa akin. Lumabas ka. May tao. Ilabas niyo siya. Ang galing ng acting. Niloloko kayo ng isang manloloko. Si Mr. Sun, ang panganay na anak ng Qiangsheng Group. Sabi nila, ang Qiangsheng Group ay may backing sa kabisera. Siya talaga si Mr. Sun ng Qiangsheng Group. Bakit siya nandito ngayon? Narinig ko, gusto ni Mr. Sun si Lin Ruobing. Tiyak na dumating siya dahil sa kanya. Mga ginang at ginoo, kilala ko ang totoong tagapagmana ng Wang. Wang, nasa ibang bansa siya. Siguradong hindi siya itong talunan. Si Prince Del ng Del Group mula sa ibang bansa ay darating sa Donghai para mamuhunan. Siya ang nasasakupan ng tunay na tagapagmana ng Wang. Bukas, maghahanda ang pamilya ko ng welcome banquet para sa kanya. Saka, itong peke, hindi na makakapagpatuloy sa pag-arte. Ang aking subsidiary, Del Group, narinig ko, sa ilalim ng aking ama, ay mayroon nga ganyang subsidiary. Si Sun Xiaofeng ay mula sa isang matagal ng kumpanya sa Donghai, ang batang master ng Qiangsheng Group. Tungkol naman kay Wang Wei, bigla na lang siyang sumulpot, kaya mukhang si Mr. Sun ang mas kapanipaniwala. Peke nga ba si Chairman Wang? Sinabi ko sa iyo, itong talunang si Wang Wei, hindi maaring anak ng pinakamayamang tao. Wang Wei, talagang wala kang kwenta at talunan habang buhay. Buti na lang hindi ako nautos sa iyo. Sun Xiaokong, sigurado ka bang gusto mong kalabanin ng pamilyang Wang? Liu Rumei, respetado ka lang dahil sa pamilyang Wang. Isa ka lang maliit na sekretarya. Lakas ng loob mo akong utusan? Tanga. At saka, sobrang ipinagtatanggol mo ang talunan na ito. Baka may lihim kayong relasyon sa kanya? Naku, o baka isa siyang puppet na inilagay mo
para lang nakawin ang yaman ng pamilyang Wang. Oh. Mapanlin lang na babae. Naiintindihan ko na. Hindi ko inakala na si Liu Rumei ay may ganyang lihim na motibo. Lakas ng loob mo. Si. Bakit mo pa pinapansin ang mga mababang tao na ito at ginagawang malaking isyu? Oy, ikaw na peke. Lakas ng loob mo akong sermonan? May daan-daan akong paraan para sirain ka. Si Wang Wei ay peke at pulubi. Karapat-dapat lang siyang year-okan. Ulubi si Ji Wang. Bulag kayong lahat. Guwardiya. Gumagamit ng kahon para sa ilang piso lang? Hindi ba nakakatawa iyon? Ruobing, bakit mo ipinagtatanggol si Wang Wei? Hindi ako naniniwala. Hindi ako natatakot sa sinuman sa paligsahan ng yaman. Kahit anong ilabas niya, tutumbasan ko ng 100, 1,000 beses. Sun Xiaokong, sigurado ka ba? Kung hindi, mapapahiya ka lang. Ako, ang presidente ng Qiangsheng Group, hindi kayang bayaran. Ji Wang, ito ang inyong espesyal na Emperor's Card. Dagdag pa ang mga diamante at ginto. Kabuuang halaga ay ilang bilyon. Bilyon? Paano nangyari iyon? 100 beses ng bilyon ay 100 bilyon. Card o cash? Imposible. Peke talaga yan. Kung susumahin ang lahat ng ari-arian ng pamilya namin, kahit ibenta namin lahat, hindi namin kayang tustusan kahit bahagi. Haha. Kaya ang dakilang young Master Son ay sinusubukang umiwas. Itong konting pera, walang halaga sa pamilya naming Sunang Donghai, pero hindi ko ibibigay sa iyo. Anong magagawa mo? Tanga? Sa welcome banquet para kay Prince Del bukas, wala kang kwentang basura. Kung maglakas loob kang pumunta, sisirain kita ng lubusan. At ikaw ang magiging katatawanan ng Donghai. Tama na. Walang utang na loob. Humingi ka ng tawad ngayon. Ma, bakit pumanig ka sa kanya? Siye. Tita. Si Ruobing ang gumawa nito para sa akin ngayon. Para sa kanya. Sa welcome banquet bukas, tiyak na pupunta ako. Para patunayan ang tunay kong pagkatao. Bata, tandaan mo ang sinabi ko. Hihintayin kita. Zhou Xiao, isang hindi pagkakaunawaan lang to. Sa totoo lang, lagi kang nasa puso ko. Puta, sisiraan kita ngayong gabi. At ang gong security guard na si Wang Wei. Papatayin ko rin siya balang araw. Zhou Xiao, gusto mong patayin si Wang Wei. Simple lang talaga. Sa pagkakaalam ko, may kapatid na babae si Wang Wei. Baldado daw siya. Sa welcome party bukas. Si Wang Wei, ang G** gang yan, tiyak na dadalhin niya ang boldadong kapatid na babae sa party. Ang kailangan mo lang gawin ay Magandang ideya. Bukas, tuturuan ko ng leksyon ang mga kapatid na yan. Chairman Wang. Naalala ko ang Del Group ay subsidiary din ng kumpanya ng tatay ko, di ba? Tama po. Nagkataon po na nasa Donghai siya kamakailan, di ba? Gusto po ba ninyong makipagkita sa kanya? Sige, ayusin mo. Okay. Prinsipe Del, sino ang makikilala natin at bakit tayo nagmamadali? Manahimik ka. Ang taong makikilala ko ay ang tunay na tagapagmana ng pamilya Wang, ang susunod na kahalili. Kung masaktan natin siya, pareho tayong mapapahamak. Maghintay ka sa akin sa entrance. Master Wang. Huli ka ng 1 minuto, DR. Master Wang, pasensya na. Patawarin mo na ako ngayon. Narinig ko na si Sun Xiaokong ay nagdaos ng malaking handaan para sa iyo. Master Wang, kusa nila itong ginawa. Kung hindi ka masaya, ipapakansel ako ang handaan ng pamilya Sun. Hindi na kailangan. Pupunta ako sa handaan. Ikaw mismo ang pupunta. Ibalita mo na dadalo ako, at gawin mong malakas, gawin mong enggrande. Ito ang unang gawain na ipinagagawa ko sa iyo, Der. Huwag mo akong biguin. Naiintindihan ko. Gagawin ko na ngayon. Master Wang, lalo kang nagiging pino. Muntik na akong mabihag mo. Sa tingin mo ba, maganda ako?
Sino ba naman ang hindi magugustuhan ang babaeng tulad mo? Haha. Huwag mong kalimutan ang pagsubok ng matandang master para sa iyo. Ang tanging makakapasa sa pagsubok ay saka lang ako magiging iyo. Makulit ka. Talagang kahanga-hanga si Sun Xiao. Ang venue pa lang ng welcome banquet ay napakamarangya ang palamuti. Lin Ruobing. Wang Wei, itong walang kwentang basura, bakit hindi pa siya dumarating? Baka natatakot siya, at hindi siya nangangahas pumunta. Malapit na siya rito. Tingnan mo yan. Ano ang ginawa mo? Pinahiya mo ang ating pamilya. Ma'am, Tita, maging panatag kayo. Ngayon, may isang tao na mapapahiya. Pero, hindi ito ang pamilya Lin. Wang Wei. Wala kang kwenta, baka hindi ka naman ganun ka walang kwenta. Dumating ka nga. Wang Wei, ikaw, peste, dumating ka rin sa wakas. Mabibigo ka kung hindi ako dumating, di ba? Ikaw, Mr. Wang. May sasabihin ako sa'yo. Ate, antayin mo ako. Babalik ako agad. Lily, matagal ka nang hindi pumupunta rito. Anong ginagawa ng mga taong ito kay Xiao Wei? Kilala ba kita? Ang mahal mong kapatid na si Wang Wei, hindi ba niya sinabi sa'yo na hiniwalayan ko na siya? Naghiwalay kayo? Walang utak ang kapatid mong si Wang Wei. Ininsulto niya si Young Master Zhao, at pati na rin ang pamilya Sun. Sa pagkakataong ito, para na siyang patay. si Wang Wei, yang walang kwentang security guard, hindi lang niya ako ininsulto. Nagpanggap siyang director ng Dihao Group. Yun lang? Sapat na yan para patayin siya ng 100 beses. Huwag mo pong saktan si Xiao Wei. Tiyak na may dahilan siya. Dahilan? Pinahiya niya ako. Pwede kong gilingin ang buto niya hanggang maging alikabok. At hindi pa rin nito mapapawi ang galit ko. Pero may kapatid siyang babae. Kahit na medyo pilay siya. Pero hindi naman siya mahirap tingnan. Ngayon, magiging maawain ako at hahayaan ko ang mga lalaki na magsaya. Pumila, isa-isa. Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit sa akin. Anong tinititigan mo? Hindi ka pa ba nakakita ng lalaki na may babae? Tuloy mo lang ang tingin at dudukitin ko ang mga mata mo. Sandali lang, hello. Mr. Wang, tungkol sa Zhao Group na inutos mo, inayos ko na lahat. Malalaman na ng pamilya Zhao ang balita. Lahat ng kanilang kasosyo sa negosyo ay sabay-sabay na bawiin ang investments. Sa ganitong paraan, malapit nang mabangkarote ang Zhao Group. Okay, gets ko. Kasalanan ko lahat ngayon. Pinahiya kita ng sobra. Huwag kang masyadong formal lagi. Tawagin mo na lang akong away simula ngayon. Baka dapat kang bumalik muna sa bahay ni tita. Nakita mo kung ano ang nanay ko. Kung kaya ko lang, talagang hindi na ako babalik sa lugar na sobrang binigo ako. Pwede kang tumira sa bahay ko. Sa totoo lang, si Ate Wang Sinlan ko ay napakabait na tao. Magkakasundo kayo. Hindi na kailangan. Gusto ko lang. Huwag gumalaw! Huwag gumalaw! Naku, nasa panganib si ate. Huwag gumalaw! Huwag gumalaw! Huwag gumalaw! Lumayo ka! Huwag gumalaw! Huwag gumalaw! Huwag gumalaw! Ikaw, Zhao Zifeng, naghahanap ka ng gulo. Ikaw, baliw ka na talaga. Ate, Siya si Wang Wei. Siya raw ang chairman ng Dihao Group. Napaka-misteryoso ng background niya. Kaya pala siya nangahas na makipag-away kay Zhao. Luma na ang impormasyon mo. Puppet lang siya. Sinungaling. Isang lalaking nakaaway ng big shot. Isang basurang security guard.
Ikaw na naman, basurang security guard? Wang Wei, walang utak kang tanga. Paano ka nang ahas manakit kay Young Master Zhao? Wang Wei, basura ka, lumuhod ka, at dilaan ang sapatos ko ngayon din. Kung hindi, sisirain kita, at ang lumpo mong ate. Sinasabi ko sa'yo. Ang kamay na humila ng buhok ng ate ko. Ito, tama? Wang Wei, ikaw. Wang Wei, baliin ko ang mga binti mo, at gagawin kitang magkapatid na cute. Xiao Wei, huwag mong palakihin. Wala lang tayo. Hindi natin kaya ang demanda. Ate, gagawin ko ang sinabi mo. Wang Wei, hindi ka ba matapang? Hindi ka pa rin nangahas na hawakan ako, bluff lang yan. Haha. Zhao Zifeng, binabalaan kita. Itigil mo na ang panggugulo sa akin. May oras ka, alalahanin mo ang Zhao Group. Gusto ko malapit mo nang matanggap ang balita ng pagkabangkarote ng grupo mo. Yabang? Ang pamilya Zhao ay nasa proteksyon ng aking pamilya. Ngayon, makikita ko kung sino ang maglakas loob na gumalaw. Mr. Sun, lahat ay naghihintay sa iyong pamunuan. Mr. Sun, hindi natin dapat hayaan ang bastos na Wang Wei na makalaya ng madali ngayon. Wang Wei, nakabili ka na ba ng kabaong mo? Mr. Sun, ang resulta ay hindi pa tiyak. Ruobing, talagang mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Napakapuso ko lang kahapon. Dahil mahal na mahal kita. Ruobing, espesyal akong naghanda ng regalo para sa iyo. Patawarin mo ako. Ito ang luha ng buwan. Ayon sa balita, ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Mahal mo ako. May kapal ka ng mukha na sabihin iyan. Walang hiya ka. Xiaobing, ano bang sinasabi mo? Tingnan mo kung gaano kasinsero si Sun Xiaokong. Tita, ito ay lobo na nagkukunwaring tupa. Wala siyang magandang balak. Anong ibig mong sabihin? Walang magandang balak? Ang nakikita ko ay pera, totoong pera. Hindi tulad ng iba. Sabi niya aayusin daw niya ang pinansya ng kumpanya ko ngayon. Pero ano ang nangyari? Ha? Wala talaga. Haha. Sige. Gagawin ko na ngayon din. Oy, Del. May 3 minuto ka, dalhin mo dito ang kontratang $1 bilyon at ang regalo. Sa pagkakataong ito, huwag kang mahuli muli. Nagpapanggap? Sa tingin mo tanga ang lahat? Wang Wei, adik ka na sa pagpapanggap, di ba? Talagang wala ng pag-asa. Wang Wei, akala ko may lakas ka ng loob. Mainitin lang pala ang ulo mo. Hindi ako maglalakas loob na kausapin si Prince Del ng ganyan. Anong karapatan mo? 3 minuto. 3 minuto. Pagdating ko, kinausap ko si Prince Del. Aabutin ng hindi bababa sa 1 oras. 3 minuto? Aba, sige na. Prince Del, kung darating siya sa loob ng 3 minuto, gagapang ako sa ilalim ng iyong mga binti. Sinabi mo. Wang Wei, ang cute mo. Hindi ka na magtatagal sa pagpapanggap mo. Oy! Huwag kang mahuli sa pagkakataong ito. Nakakatawa yan. Gusto mo yan eh. Ngayon, harapin mo. 3. 2. Wang Wei, hindi mo ba naisip na ginagawa mo ang sarili mong katawa-tawa ngayon? Ha ha ha. 1. Narito na si Prince Del. Nandito nga si Prinsipe de Er. Siya ay isang malaking figura na kayang yugyugin ang ekonomiya ng East Sea. Wang Wei, kaya mo ba talagang utusan si Prinsipe Dea? Baka naman, siya nga ang tagapagmana ng pamilyang Wang. Wang Wei, ang batang iyon. Paano nangyari iyon? Imposible ito! Prinsipe de Er, ikaw? Kayo po si Miss Lin Ruobing? Ito ay regalo mula sa aming Panginoon para sa inyo. Sana ay tanggapin ninyo ito. Narito ang 100 tael ng ginto, 100 perlas at hiyas, at para sa iyo, isang kontrata ng pamumuhunan na 100 bilyon mula sa Ice Phoenix Group.
Prinsipe Deer, bakit kayo naparito ng personal ngayon? Kaya si Miss Lin ay nakakuha ng atensyon ng tagapagmana ng Wang. Ang pamilyang Lin ay aakyat sa mataas na sanga at magiging phoenix. Diyos ko! Kontrata na 100 bilyon? Kung ito ay mapunta sa aking kumpanya, mabubuhay ako ng maayos habang buhay. Ipinapakita nito na. Ang tagapagmana ng Wang ay may taos-pusong pagmamahal para kay Miss Lin. Napakahalaga ng mga regalong ito. Hindi ko po kayang tanggapin ang mga ito. Wala ito. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng shareholders conference ng negosyo sa East Sea. Ang aking amo ay nag-utos ng tiyak na mariing irekomenda si Miss Lin na maging tagapangulo ng summit na ito. Wang Wei, ito. Kunin mo, Ruobing. Bakit ka nag-aalangan sa napakagandang oportunidad? Pero, Oh. Anak ko, ang regalong ito mula sa tagapagmana ng pamilyang Wang. Huwag kang magpakatanga, tanggapin mo. Isipin mo, ang kalagayan ng ating kumpanya ngayon. Miss Lin, huwag kang mag-alala at kunin mo na. Ito ay tanda ng pagpapahalaga ng aming amo. Kung hindi mo ito kukunin, hindi ako makakapag-ulat. Kunin mo na, Ruobing. Hindi ito bomba. Kukunin ko. Bagamat lubos akong nagpapasalamat sa kabaitan ni Master Wang, hindi ibig sabihin na tatanggapin ko ito. Miss Lin, huwag kang mag-alala at kunin mo na. Naniniwala ako kapag nalaman ni Young Master Lin, hindi lamang siya hindi magagalit, kundi magiging napakasaya pa siya. Mabuti iyan. Siyang nga pala, Prinsipe Deer. May taong nagpapanggap bilang tagapagmana ng pamilyang Wang. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Sino ang maglalakas loob? Sino pa? Itong batang to. Sa seremonya ng pagmamana ng CEO ng Dihao Group, nagpanggap siya bilang tagapagmana ng pamilyang Wang. Ang ebidensya ay tiyak. Imposibleng gawin ng kapatid ko ang ganito. Malamang may misunderstanding. Magkapatid talaga kayo, di ba? Ang isa ay pilay. Ang isa ay walang kwentang talunan. Sa harap ng maraming mahalagang tao, tumatahol ka pa rin. Hindi mo ba kayang manahimik? Wang Wei, ang galing mo talaga, di ba? Hindi ba ikaw ang may gusto na lumuhod ako at humingi ng tawad sa kapatid mo? Naghihintay ako? Ang walang kwenta ay walang kwenta. Hindi ka magiging disente sa buhay mo. Little son. Huwag na nating pag-usapan iyan ngayon. Una, pag-usapan natin ang ating pusta. Ngayon na narito si Deer. Kaya, gusto mo pa bang sumigaw? Pakiramdam mo ba para kang clown? Ha? Ang dakilang Master Son, sinusubukan mong umiwas sa usapan? Haha. Huwag magmadali. Sabi ko sa'yo, sisiraan ko ang reputasyon mo at tinutupad ko ang salita ko. Prinsipe Deer, nagpapanggap si Wang Wei na tagapagmana ng Wang. Hindi siya mapapatawad. Ibigay na ang utos. Aaksyonan ko siya ngayon. Xiaobing, huwag kang makialam sa gawain ng pamilya Wang. Wala kang kakayahang makialam. Alam ko, pero mabait si Wang Wei sa akin. Paano ko siya hahayaang mamatay? Prinsipa Dae. Kaibigan ko si Wang Wei. Pwede akong tumistigo. Hindi niya inangkin na siya ang tagapagmana ng Wang. Lahat ay paninirang uri ni Sun Xiaokong. Li Ruobing, sino ka ba? Akala mo ilang salita ay makakapaniwala ang kaibigan ko na si Prinsipe Deer? Hindi ka karapat-dapat? Son, kavili-vili ka. Oh, Prinsipe Deer, napakabait mo naman. Magkakaibigan tayong lahat. Hindi na kailangan ng formalidad. Aalam ko ang imperial na kabisera ay pinahahalagahan ng maginoong asal. Manatiling panatag. Bawat salita ko ay totoo. Nakakahiya para sa amin sa Donghai. Dahil ang peking tulad ni Wang Wei ay nakaapekto sa iyo at kay Master Wang. Oh, wag mo akong alalahanin. Tumahimik. Humingi ka ng tawad kay Master Wang ngayon na. Ngayon na. Agad-agad. Prinsipe Deer, kahit na gusto ni Master Wang si Lin Ruobing, hindi mo kailangang kumilos ng ganito. Hindi ba mahalaga ang sinasabi ko? Xiao Sun. Hindi ba oras na tuparin ang pangako mo? Wang Wei, huwag mong isipin na dahil nakasabit ka kay Lin Ruobing, kaya mo. Lulungkot ako. Tama na. Lumabas ka. Wang Wei, ang kahihiyang dinanas ko ngayon, gagantihan ko ng 100 beses.
Tingnan mo lang. Hoy, Xiao Zhao, saan ka pupunta? Wang Wei, ano bang gusto mong gawin? Sinabi ko sa'yo. Sino mang manginsulto sa kapatid ko, ipapaluhod ko sila sa harap ng lahat para lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Huwag kang magmalabis. Umaasa ka lang kay Lin Ruobing na nasa likod mo, nabubuhay sa babae, ha? Nagmamalabis? Noong nagdala ka ng mga tao para hiyain ang kapatid ko, bakit hindi mo sinabi ang sumusobra noon? Lumuhod. Humingi ng tawad. Gusto mo akong humingi ng tawad sa isang pilay? Patayin mo na lang ako. Hindi ako hihingi ng tawad. Ano ang magagawa mo? Ha? Xiaowei, baka kalimutan na lang natin ito. Okay lang ako. Ate, ang mga maamong tao ay inaapi. Kapag nakikipag-usap sa mga basura na nang aapi sa mahihina, hindi ka pwedeng maging mabait. Sao Jiao, mukhang hindi mo lubos na naunawaan ang sitwasyon ng inyong pamilyang Zhao. Wang Wei, sino ang sinusubukan mong takutin? Walang utang na loob na anak. Anong klaseng malaking tao ang na-offend mo sa labas? Tumaga. Pinahinto mo ang lahat ng investments ng ating mga kasosyo. Ngayon, pumunta ka roon at lumuhod at humingi ng tawad. O babaliin ko ang mga binti mo. Bilisan mo. Sir, ang anak ko ay naka-offend sa inyo. Siya ang mali. Patawarin ninyo po siya, sir. Wang Wei, sir, ikaw ay isang mapagbigay na tao. Patawarin mo ako. Patawarin ang aming pamilyang Zhao. Walang silbi ang pagluhod mo sa akin. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid ko. Tungkol sa pamilya Zhao ninyo. Depende iyan sa ugali ni Zhao Zifeng. Anak na walang utang na loob. Ayusin mo ang sarili mong gulo. Mali ako. Patawad. Patawarin mo ako. Nagpapatira pa ako sa iyo. Huwag kang ganito. Pinapatawad na kita. Nasaan si Sulili? Puta! Lumuhod ka! Bakit ako dapat lumuhod? Hindi ako luluhod. Kung hindi ka luluhod, matatapos na ang pamilya Zhao. Matatapos ka rin. Mag-isip kang mabuti. Pasensya na. Mali ako. Wala kang sinseridad. Wang Wei, sir. Pareho na kaming lumuhod at humingi ng tawad. Kaya, pakiusap. Pinatawad ka na ng kapatid ko. Hindi ko sinabing pinatawad kita. Wang Wei, anak ka ng hayop. Mamamatay ka ng malupit. Miss Lin, saka tayo magkita sa Donghai Equity Conference sa ika-30, lahat. Ngayon, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Wang ay hindi dumating. Kaya ang piging na ito ay tapos na. Paalam. Wang Wei, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Wang. Tama ba? Xiaobing, masyado mong mataas ang tingin kay Wang Wei. Paano siya magiging ang tagapagmana ng pamilya Wang mula sa kabisera? Sa hinaharap, dapat kang lumapit kay Prince Del. Kung makakapit ka sa tagapagmana ng pamilya Wang, talagang aangat ka sa taas. Hinihintay ko ang sagot mo. Miss Lin, ang ganda mo talaga. Kaya pala maraming lalaki ang nahuhumaling sa iyo, Miss Lin. President Chin, anong ibig mong sabihin? Si Son Xiaokong, nawala ng mukha dahil sa iyo, pero gumagala pa rin para sa iyo. Pati ang tagapagmana ng pamilya Wang ay nahuhumaling sa iyo. Narinig ko na pati ang bagong chairman ng Dihao Group ay nakikipagrelasyon sa iyo. Haha, Miss Lin. Tatawagin ba kitang femme fatale? O ganoon ka lang talaga kagaling? President Chin, hindi mo kailangang maging sobrang sarcastic. Alam ko kung bakit ka narito. Kung ako'y magiging presidente, maswerte ako. Kung hindi, wala akong reklamo. Dahil naging tapat na tayo. Diretsahan ko na. Ako ang magiging presidente. Ang Dihao Group ay nakakuha ng karne. At least iwanan naman ninyo kami ng sabaw. Binabalaan kita, Miss Lin. Mas mabuting bitawan mo na ang pagka-presidente. Hindi ako basta-basta nagpapadala sa babae.
President Chin. Ang chairman na si Wang Wei ng Dihao Group at ang general manager na si Wu Dalang ay narito para bumisita na sa baba sila. Sige, salubungin mo sila. Si Ikaw ang general manager ng Dihao Group, pero araw-araw kang umiinom, nagsusugal, at nakikipagrelasyon, may utang kang malaki, at ako pa ang mag-aayos ng gulo mo. Hindi ka ba pwedeng kumilos ng maayos? Pero, ang welcome ceremony noong nakaraan ay maganda naman. Ngayon, sa lahat ng dahilan, ang pagtulong sa iyo ang pinakamaliit na magagawa ko. Salamat, Chairman Wang. Ang bagay na ito ay talagang kasalanan ko. Ang mga iyon ay maliliit na issue. Ngayon, ang sinasabi ko, ang pangunahing bagay ay, kailangan nating makuha si Ruobing na maitalaga bilang presidente ng Commerce Congress. Tigil, Wu Dalang. Nandito ka na naman para mangutang? May appointment ka ba? Bigla na lang pumapasok. Sinong nagsabi sa iyo na pumunta ako para mangutang? Sinasabi ko sa iyo, ang lalaki sa tabi ko ay si Mr. Wang Wei mula sa Dihao Group. Kung may kailangan ka, pumunta ka kay President Chin. Kaya ikaw si Wang Wei, ha? Sikat ka na pala. Ikaw, guard na walang kwenta at pera lang ang habol. Hindi welcome ang basura rito. Umalis ka. Dalang, tama ba ang address? Pakiramdam ko, pumasok ako sa isang grupo ng mga asong ulol. May asong ulol na tumatahol sa buong oras. Miss Gao, mahilig po magbiro si Mr. Wang. Huwag po ninyong personalin. Ikaw. Ang One Hao Group ay hindi lugar para sa isang walang perang talunan. Wala si Liu Rumei, gusto mo bang pumasok? May pera ka ba? Kaya pera pala ang ticket para makapasok sa One Hao Group. Ngayon gets ko na. Ito. Pwede na ba akong pumasok? Dito po, sundan niyo ako. Bago mo malaman ang tunay na lakas ng isang tao, mas mabuting huwag mo silang maliitin. Wang Wei, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makipagkita kay Chin Wan Hao sa negosyo. Oy, ito pala ang pekeng chairman ng Dihao Group, Wang Wei, ha? Batang musmos. Kung ito ay tungkol sa utang ni Wu Dalang, wala nang pag-uusapan. Hindi kami pumunta ngayon para lang sa pera. Qin Wan Hao, gusto kong umatras ka sa karera para sa Pangulo ng Kamara. Dahil susuportahan ko ng buo si Lin Ruobing sa pagkakataong ito. Kawili-wili. Isang walang kwentang puppet na tulad mo, naglakas loob kang hilingin na umatras ako? Mukhang naghahanap ka ng gulo. Chin Wan Hao, may tungkulin akong paalalahanan ka. Bago pa man magsimula ang patas na kompetisyon, sana pareho tayong makapag-ipon ng mukha, para kapag lumabas na ang totoo, hindi masyadong nakakahiya kung matatalo ka. Haha, akala mo hindi kita matatalo? Katawa-tawa. Pastahan tayo? Ang posisyon ng Pangulo ng Kamara, ang pinakamahalaga, ay wala kundi ang kabuuang halaga ng iyong mga ari-arian, di ba? Ano sa tingin mo, Chairman Chin? May auction bukas. Kung mananalo ka sa bid, para sa huling item sa auction, ang Heart of the Universe. Hindi lang ako kusang aatras sa karera. Luluhod pa ako dito mismo kung gusto mo. Pero, kung hindi mo ako matatalo, hindi lang kita paluluhad at hihingi ng tawad dito. Ang Dihao Group mo. Kukunin ko rin ito, ako si Wan Hao. Qin Wan Hao, tatalunin kita ng patas. Bago iyon, kaya mong pumirma ng kontrata ng pusta bilang patunay? Haha, sige. Ganyang deal. Ako, si Chin, wala nang hihilingin pa. Smiley. Ihanda ang kontrata para kay Mr. Wang. Si. Kapag napirmahan na ang kontrata. Ikaw, munting sinta, teka lang, luhod at tawagin mo akong lolo.
At ibigay ang Dihaw Group mo sa akin. Chin Wanhao, sa pagitan nating ito. Kung isasama mo pa si Wang Wei dito, ipapahamak ko tayong dalawa. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo, magdala ng sapat na pera sa auction bukas. Pangulong Wang. HMPH. Wang Wei, salamat. Pero si Chin Wanhao ay walang awa. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin, kahit para sa Dihaw. Roobing, huwag kang mag-alala. Paano kita iiwan? Yang si Chin Wanhao lang. Wala siyang magagawa sa akin. Salamat talaga. Isa kang lalaking maaasahan. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng babaeng si Sulili noong mga panahong iyon. Mga ginang at ginoo. Ang kontratang ito na nasa kamay ko ay sa pagitan ko at ng Dihaw Group na si Pangulong Wang Wei, isang kasunduan sa pusta. Si Wang Wei at ako, kung sino man ang manalo ng puso ng Sansinukob ngayon. Ang panalo sa postang ito. At saka, kung matalo ako, kusang loob akong aalis mula sa eleksyon para sa presidente ng Commerce Stock Association sa 3 araw. At kung matalo si Wang Wei, kailangan niya ng walang pasubali, ilipat ang lahat ng equity ng Dihaw Group sa akin, Wanhao Group. Hinihiling ko sa inyong lahat na saksihan ito ngayon. Kakapasok pa lang sa pwesto at nakikipagbanggaan na kay Chin Wanhao. Bobo ba siya o matapang lang? Alam ng lahat? Si Wang Wei na ito. Dati lang security guard, pero nakipagrelasyon siya kay Liu Rumei. At naging big shot mula sa walang kwenta. Bata pa siya at pabigla-bigla. Makikipagbangga kay Mr. Chin? Yang mabahong guard na si Wang Wei, mamamatay siya ng napakasama. Diretso sa puso ng Sansinukob. Ang oras ni Chairman Wang ay napakahalaga. Ito ang tanyag sa buong mundo na kuwintas na tinatawag na luha ng mundo, ang nag-iisang puso ng Sansinukob, simulang bid 50 milyon. Wow! Tunay na karapat-dapat maging number 1 na kuwintas. Nabuhay sa pangalan nito. Sino man ang makapagbigay sa akin ng kwintas na ito, gagawin ko ang lahat. 60 milyon. 65 milyon. 70 milyon. 70 milyon! May mas mataas pa bang bid? 300 milyon. 300 milyon at isa. 500 milyon. 500 milyon at isa. Batang bastos, lakas ng loob mong guluhin ako? Masaya ka ba? Guguluhin mo ako ulit, sisirain kita ngayon. 1 bilyon. Totoo, ang magdagdag ng tig-1 dolyar ay medyo nakakaboring. Kung gayon, gawin natin ang gusto ni Chin Wanhao. Pero may sasabihin lang ako. Huwag mong ikumpara ang yaman ng pamilya mo sa aking baon. 10 bilyon. Wow! 10 bilyon ang benta! Ikaw, walang kwentang gwardiya, makakapaglabas ng 10 bilyon? Imposible. Talagang imposible. Hindi ka man lang tumingin, at nangas kang sabihing imposible. I-swipe mo. Imposible. Emperor caught iyan. Sabi nila, bawat may-ari ng Emperor card ay may net worth na 10 bilyon o may napakalaking kapangyarihan. Matagumpay ang transaksyon. Talo ka. Imposible. Imposible. 30 taon na akong nangunguna sa mundo ng negosyo. Paano ako matatalo sa isang paslit na walang alam? Chairman Chin, talo ay talo. Huwag kalimutan ang taya natin. Lumuhod ka kay Chairman Wang ngayon. Hindi na kailangan lumuhod.
Pero gusto ko na kusang umalis ka sa pulong ng shareholder para sa kompetisyon. Sige. Aalis na ako. Miss Lin. Pasensya. Chairman Chin, napakabait ninyo. Chairman Chin, bakit tayo humihingi ng tawad? Ito ang teritoryo natin. Kung kumalat ang balita, tatawanan nila tayo ang One How Group. Tumahimik ka. Sa publiko, gusto mong sirain ko ang pangako ko at ipahiya ang One How Group. Umalis ka. Ayoko nang makita ka pa. Sibak ka. Labas. Well, Mr. Wang. Sino ka ba talaga? Alam ninyo kung sino ako, isa lang akong gigolo sa tabi ni Liu Rumei, iyon lang. Tama. Dati akong bulag. Patawarin ninyo ako, Mr. Wang. Hindi ako nagsisinungaling sa inyong lahat. Ang tatay ko ang pinakamayamang tao sa Daksha, si Wang Jianlin. Mr. Wang. Talagang humahanga ako sa iyo. Makatitiyak ka. Mula ngayon, ako, si Chin Wanhao at ang Wanhao Group ay dadaan sa apoy at tubig para sa iyo at hindi kailanman uurong. Sumunod ka sa akin at galingan mo. Hindi kita bibiguin. Uy, Mahal, nasaan ka? Umuwi ka na at iligtas mo ako. Eto. Ikaw si Wang Wei ng Dihao Group. Tama. Ako nga. Bata, ang tapang mo. Nangangahas kang humarap sa akin? Ang lupa sa Dongjiangbay, malaki ang ginastos ko dito. Gusto mong bilhin ito sa ganitong kababang presyo? Tang Jinghu. Huwag kang bastos. Magdadala ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Dekada na akong nasa industriya at ako si Tang Jinghu. Wala akong kinatakutan. Tang Jinghu, nawawala ka na ba? Nandito ako para bigyan ka ng pera. Pera? Akala mo tanga ako? Tang Jinghu, wag na magpanggap. Kahit ikaw ang lokal na boss dito. Pero sa totoo lang, ang kumpanya mo ay nagbangkarota na matagal na. Ano bang sinasabi mo? Nagbubula ba ako? Alam mo naman sa puso mo. Kung hindi mo mapigilan ang mga tauhan mo, baka umalis na lang ako ngayon. Bibigyan kita ng 3 segundo. 1. 2. 3, tara na. Hoy, teka. Paano mo ako gustong tulungan? Uli na. Teka. Umayag akong ibenta ang lupa. Pakiusap. G. Wang. Maari mong bilhin ang lupa sa Dongjiangbay. Pero gusto kong malaman, paano mo ako tutulungan? Simple lang. Ako ang maglalabas ng pera. Ikaw ang gagawa ng trabaho. Dongjiangbay. 10 beses ang tubo. 10 bilyon ang kailangan. Dahil wala akong ganoong pera, kaya ako nalulugi. 10 bilyon lang? Para sa ating young Master Wang, madali lang iyan. Kung ganoon, pwede po bang ibigay muna sa akin ang kalahati ng deposito? Talaga. Hindi ko na kaya. Mababayaran kita ng kalahating deposito. Pero mula ngayon, susunod ka sa sasabihin ko. Mr. Wang, hanggat matutulungan mo ako sa krisis na ito, para kang pangalawang magulang ko. Uy, hindi na kailangan iyan. Pero pwede tayong maging magkapatid sa dugo. See ya. Del, transfer mo na ang pera. Naipadala na ang pera. Kung walang problema, pwede kang pumirma ng kontrata dito.
Uy, ayos naman ang kontrata. Sobrang generous mo talaga. Kanina ako. Lumagpas ako sa hangganan. Itong kuya mo humihingi ng tawad? Uy, masyado naman ang paghingi ng tawad. Kuya, sama-sama, magtutulungan tayo ng maayos at sabay tayong yayaman. Sige, magandang sinabi mo. Sabay tayong kikita. Hindi tulad ng manloloko na si Sun Wandao. Dati, tinanong pa niya ako ng palihim na kalabanin ka, Kuya Wang. Ang bagay na ito, nasaliksik ko na. Ang mag-amang Sun ang nagsuhol sa ilang shareholders ng Dihao Group. Gusto nilang, sa meeting ng shareholder bukas, gamitin ang iyong malaking pagbili ng Heart of the Universe at ang Dongjiang Bai na humahantong sa ang pagkaputol ng capital chain ng Dihao Group bilang dahilan para lubusang lunukin ang Dihao Group. Ang galing ng subo. Kuya Tang, Del, bukas, kayong dalawa sumama kayo sa akin sa meeting ng shareholder. At si Kuya Wan Hao, gusto kong makita kung gaano katagal ang pamilyang Sun ay patuloy na magpapakulo. Narinig mo na ba? Napagpasyahan na ang presidente ng meeting na ito. Siya ang nakakuha ng kontrata ng pamilyang Wang na nagkakahalaga ng 100 bilyon, Lin Ruobing, Miss Lin. Siyempre, narinig ko na. Si Lin Ruobing ay maaaring paborito ng tagapagmana ng pamilyang Wang, pero maraming makapangyarihang tao sa Donghai. Hindi dudurugin ng makapangyarihang dragon ang isang lokal na ahas. Dito ka nagchichismis, wala kang mas magandang gawin? Ang posisyon ng chairman ng Commerce Stock ang anak ko. Nakuha na. Mahalaga sa Commerce Stock Assembly ang pagiging patas. Huwag na tayong magdulot ng gulo. Ang mga bagay-bagay ng pamilyang Lin, mula kailan pa ang mga aso't pusa ang nagkakalat ng chismis tungkol dito? Hindi sila karapat-dapat. Galit na galit ako. Miss Lin, dahil nasa likod mo ang tagapagmana ng pamilyang Wang, ngayon, ang posisyon ng chairman ng Commerce Stock ay sayo na. Binabati kita. Hindi ko sasabihin iyon. Maraming mga may kakayahan. Ruobing, matagal na tayong magkakilala. Kapag naging chairman ka na, siguradong aalagaan mo ang Qiangsheng Group. Hanggat may kakayahan ang Qiangsheng Group, hindi ako magpapakita ng paboritismo. Director Sun, mula ngayon, marami tayong pagkakataong magtulungan. Wang Wei, nandito ka na sa wakas. Ngayon, ipapaluhod kita sa aking paanan. Talaga? Natatakot ako na biguin kita ulit. Narinig ko na si Liu Rumei ay umalis na sa Dihao Group. Kung wala si Liu Rumei sa likod mo, anong akala mo sa sarili mo? Hindi nagbabago ang batik ng leopardo. Kaibigan ko si Wang Wei. Bantayan mo ang sinasabi mo. Ruobing, lagi mong ipinagtatanggol si Wang Wei. Sinungaling siya. Niloko niya si Liu Rumei at ngayon niloloko ka niya. Kung niloko man ako ni Wang Wei, ako ang magpapasya. Pero ikaw, puro magagandang salita, ano ang pakay mo? Xiao Bing. Si Xiao ay talagang mabuti ang intensyon sa iyo. Ruobing, lubos akong tapat sa iyo. Tapat o may motibo ka? Alam mo ang sagot. Miss Lin, ang tindi ng init ng ulo mo. Kahit na may kasalanan ng anak ko, anak pa rin siya ni Sun Wandao. Tungkol kay Wang Wei, siniyasat ko na siya. Ulila lang siya. Noon, isang hamak na security guard. Bakit para sa isang walang kwenta, ibaba mo ang iyong sarili? Kung ano ang ama, gayon ang anak. Sun Wandao, hindi naman ganoon kataas ang iyong estado. Wang Wei, hindi ko alam kung bakit ka ganyan kayabang. Kung dahil sa Dihao Group, nagkamali ka ng kalkula. Dihao Group? Kahit sa pinakamasama. Mas mahusay pa rin ito sa Qiangsheng mo. Hahaha, noon iyon. Ngayon, ang Dihao ay wala ng laman. Hindi mo pa alam, ngunit ang Dihao Group, sa pamumuno ni Wang Wei, malapit ng mabangkarote. Narinig ko na ang Dihao Group kamakailan ay gumagawa ng malalaking hakbang. Sun Wandao, ngayon ang business conference. Bilang isang direktor ng Qiangsheng Group, hindi mo pwedeng sabihin ang kahit anong gusto mo. Kung nagsasabi man ako ng kalokohan, alam na alam mo. Wang Wei, sa auction ng Wanhao Group, gumastos ka ng 10 bilyon sa isang pakitang gilas at walang kwentang kwintas bilang regalo. Nangyari ba yon? Eksakto. Eh ano? Haha, narinig ng lahat iyon. Inamin mismo ni Wang Wei.
alam nating lahat. Ang assets ng Dihao Group ay 10 bilyon lang. At siya gumastos ng 10 bilyon para bumili ng dekorasyon na ibibigay. Ibig sabihin ba, ang Dihao Group ay hindi malulugi? May mga chismis na si Wang Wei na ito ay isang puppet lang na itinayo ni Liu Rumei. Balak ba niyang ibenta ang assets at tumakas? Talaga? Tanga si Wang Wei? Ang Dihao Group ang nagbayad para sa necklace. Ang necklace ay hindi pag-aari ng Dihao Group. Sa huli, wala siyang mapapala. Isang walang kwentang guard ka lang. Kahit maging direktor ka pa, hindi mo kayang pamahalaan ang Dihao Group. Wang Wei, talagang dudurugin kita. Wang Wei, naabala kita. Xiaobing, anong sinasabi mo? Iwanan mo na ngayon ang tangang iyan. Huwag mong hayaang madamay ka niya. Mom, ano ang alam mo? Binili ni Wang Wei ang necklace na ito para sa akin. Ruo Bing, dati, gumastos nga ako ng 10 bilyon sa isang necklace. Pero dahil sa kasalukuyan kong halaga, wala ito. Huwag kang mag-alala. Madali lang ito. Wang Wei, hanggang kailan ka magsisinungaling? Isang clown na tulad mo na namamahala sa Dihao Group ay sisira nito. Wang Wei, bata ka pa para makipaglaban sa akin. Noong isang beses, ininsulto mo ako sa pamamagitan ng pagsandal sa pamilya Wang. Sa pagkakataong ito, babayaran mo ito ng 100 beses. Ganoon ba? Ano ang dati? Wala ring pagbabago ang resulta ngayon. Hindi ka natututo hanggang sa huli. Huwag kang mag-alala, may malaking sorpresa na darating para sa iyo. Sorpresa, ha? Maghihintay ako. Shareholder Feng. Wang Wei, hindi ka karapat-dapat na maging chairman ng Dihao Group. Mula nang ikaw ay naging chairman ng Dihao Group, bumababa ang performance ng kumpanya araw-araw. Ako, bilang kinatawan ng shareholder, formal kitang tinatanggal sa posisyon ng chairman. Ako, Shareholder din ako ng Dihao Group. Sinusuportahan ko ng buo si Feng Dong. Anong sinabi ko sa iyo, Wang Wei? Mamamatay kang maging walang kwentang security guard na naman. Oh. Hindi. Teka. Ngayon, mas malala ka pa sa isang basurang security guard. Dahil ngayon wala ka ng trabaho. Ha. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Ikaw, basurang security guard. Pinangarap mo pang patakbuhin ang Dihao Group. Naghahanap ka lang ng gulo. Si Wang Wei, isang langgam. Karapat-dapat bang sumali sa ating lupon? Shareholder Feng. Dihao Group ay nagbigay sa iyo ng maraming dividendo bawat taon. Ang pamilyang Sun, anong pakinabang ang ibinigay nila sa iyo? Na para kang aso nila. Wang Wei, huwag kang manira. Ang katapatan ko sa Dihao Group ay matatag. Ang mga bagay na ginawa mo ay sobra na. Ano ang ginawa ko? Wang Wei, narinig kong binili mo ang Dongjiangbei. Dati, binili ko nga ang Dongjiangbei. Alam mo ba kahit ano tungkol sa negosyo? Ang Dongjiangbei ay isang kilalang patay na lugar. Sinumang maglagay ng pera para na ring itapon sa tubig. Ang laki ng kamangmangan mo. Hindi ko alam at hindi ako sigurado kung paano mo nakuha ang Dongjiangbei mula kay Tang Jinghu. Ayon sa Dihao Group ay talagang hindi kayang lunukin ang Dongjiangbei. Iyan ay isang mainit na patatas. Wang Wei, narinig ko na ang Dongjiangbei. Mukhang nakakaakit, pero sa totoo lang, isang bitag ito. Ikaw, hindi ka ba naloko? Lubos na naloko si Wang Wei. Huwag kang magpaloko sa coat ng chairman na suot niya. Pero sa totoo lang, wala siyang kwenta. Isang langgam. Napakalaki ng proyekto ng Dongjiangbei. Paano niya mauunawaan ang lahat ng mga pasikot-sikot? Wang Wei, may gusto ka pa bang sabihin? Lumuhod ka at magmakaawa. Lumuhod? Hindi ka karapat-dapat. Wang Wei, huwag mong kalimutan, hindi ka na chairman ng Dihao Group. Anong tapang mong sumagot sa akin? Kaya kitang durugin, kasing dali ng pagdurog ng langgam. Nandito ako, hindi pwede. Xiaobing, baliw ka. Ikaw ang babaeng pinili ng tagapagmana ng pamilya Wang. Huwag kang makisangkot kay Wang Wei. Sisihin ka ng pamilya Wang. Pero Peruano? Ha? Peruano? Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Gusto mo akong patayin? Gusto mo bang mawasak ang pamilya Lin? ako, Ruo Bing, huwag kang mag-alala. Sa kanila, wala silang magagawa sa akin. Diyos ko, Wang Wei, para kang mga plastic bag sa supermarket.
Ang lakas mong magpanggap. Sinasabi ko sa'yo, kapag wala kang titulong chairman ng Dihaw Group, isa ka lang maliit na hampas lupa. Naintindihan mo? Ha? Tama, ang isang hampas lupa ay hampas lupa. Ngayon, lumuhod ka sa lupa at kumahol ka na parang aso. Sun Wandaw, ano ang kinain mo ngayong umaga? Ang dumi ng bibig mo. Wang Wei, isa kang kahihiyan sa Donghai. Ang magandang Dihaw Group, sinira mo agad-agad. Hindi ka dapat mabuhay. Impyerno ka. Mamatay ka na. Hindi ka dapat mabuhay. Mamatay ka na. Tumahimik kayong lahat. Huwag ninyong kalimutan. May kontrata akong $1 billion. At ang kuwintas na Cosmic Heart na ibinigay sa akin ni Wang Wei. Ano mang makatutulong kay Wang Wei sa krisis na ito, ibebenta ko lahat kung kailangan. Handa akong gawin iyon. Xiaobing, ano ba ang daldal mo? Mom, hindi ako nagsasalita ng walang saysay. Gusto kong tulungan si Wang Wei. Walang utang na loob kang anak. Nababaliw mo na ako. Gusto mong gamitin ang kontratang $100 billion para iligtas si Wang Wei? Huwag mong kalimutan, ang kumpanya ay akin, sa ilalim ng pangalan ko. Ruubing, sumuko ka na. Hindi papayag ang nanay mo. Ma, pakitulungan mo si Wang Wei. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ako. Gagawin ko ang sasabihin mo. Pagkatapos nito, hindi ko na siya makikita. Iyang walang kwentang guard. Karapat-dapat ba siya sa tulong ko? Wang Wei, talagang hinahamak kita. Ikaw ang may gawa ng lahat ng problemang ito at pinabayaan mong si Ruobing ang magdusa para sa'yo. Duwag ka lang na nagtatago sa likod ng babae. Haha. Ang galing. Talagang ang galing. Ang mag-amang Sun ay talagang nagsumikap na iset up ako, talagang hindi sila nagpadaig. Wang Wei, sa panahong ganito, kaya mo pa ring manatiling kalmado. Aaminin ko, humahanga ako. Pero sino mang lumaban sa pamilyang Sun, gagawin ko silang maghangad na mamatay. Unang hakbang ko ito. Unang hakbang pa lamang ito. Oh? So may pangalawang hakbang? Kung gayon, gusto kong makita kung anong bagong laro ang kaya mong gawin. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan. Mga ginang at ginoo. Sa totoo lang, ang aming pamilyang Sun ay matagumpay na nakuha ang proyektong Qingshui Lake. Proyektong 5 billion iyan. Ang Qiangsheng Group na ito ay talagang umaangat. Tama iyan. Malapit nang umangat ang Qiangsheng Group. Ang aking Qiangsheng Group ay magiging numero 1 grupo sa Donghai. Sa tingin ko, ako ang magiging chairman ng Chamber of Commerce. Kayo? Hindi tatanggi, di ba? Haha. Sa wakas, ipinakita mo na ang iyong tunay na kulay, Sun Wandaw. Kaya, ikaw pala ang pinakamapanlinlang para sa upuan ng Chamber of Commerce. Kahit alam mo, ano ang magagawa mo sa akin? Ipahahayag ko ang aking posisyon. Sumasang-ayon ako kay Chairman Sun bilang tagapangulo ng Samahan ng Komersyo. Napag-usapan na namin iyon. Lahat kami ay sumasang-ayon na si Chairman Sun ang dapat maging tagapangulo ng Samahan ng Komersyo. Pabor ako. Pabor din ako. Kung gayon, hindi ko kayo bibiguin. Para sa kinabukasan ng negosyo sa Donghai, ibibigay ko ang lahat ko. Magaling, magaling. Batiin natin siya. Ang galing ng pamilya Sun. Lakas ng loob mong talikuran kami at agawin ang posisyon ng anak ko. Ako ay lalaban sa iyo. Mapangahas kang babae. Masyado na kitang pinagbigyan. Maniwala ka, sa isang pitik ng aking daliri, mawawasak ko ang pamilya Lin mo. Yabang. Nakalimutan mo na ba na ako ang tagapagmana ng pamilya Wang at ang itinalagang tagapangulo ng Samahan ng Komersyo? Tagapagmana ng pamilya Wang? Malayo siya sa ibang bansa. Ang ahas sa lokal ay laging panalo. Sa oras na malaman niya, nakuha ko na ang posisyon bilang tagapangulo. Ruobing, ang pamilya Sun ko ay umaangat. Hindi na mapipigilan. Basta pumayag kang pakasalan ako, gagawin kitang pinakamasayang babae sa Donghai. Talaga? Pero, kadiri ka. Sun, kinalimutan mo na ba ang leksyon? Wang Wei, hindi ka na chairman ng Dihaw Group. Wala ka ng iba kundi isang aso. Naintindihan mo? Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa. Haha. Kahit hindi ako ang chairman ng grupo, kaya pa rin kitang ibagsak. Wang Wei, buwisit ka. Ngayon, mag-isa ka at walang matakbuhan. Sino ang makakapagligtas sa iyo? Halika, kunin mo ako. Harapin mo ako. Ha ha ha. Sino ang nagsabing mag-isa at walang matakbuhan si Mr. Wang? Ako, si Qin Wanhao, nandito. Gagawin ko ang lahat para tulungan si Mr. Wang. Qin Wanhao,
Sinasalungat mo ako? Sino mang manakit kay Mr. Wang ay kaaway ko. Chin Wanhao, ikaw ang malaking tao sa Donghai. Bakit ka naging bulag para protektahan ang isang hamak na guard? Isang hamak na guard? Son Wan daw. Sa tingin ko, ikaw ang bulag. Ngayon, nasa panig ako ni Mr. Wang. Chin Wanhao, hinahanap mo ito. Huwag mong isipin na hindi kita kayang saktan. Ako ang chairman ng Commerce Shareholders Assembly. Kaya pala, nanabik ka sa upuan ng chairman ng Commerce Shareholders. Buti na lang at nakilala ko si Mr. Wang. Kung hindi, naloko na ako sa'yo. Qin Wanhao, isang huling babala. Ang sumalungat sa akin ay pagpapakamatay. Ginagawa mo ito para sa isang hamak na guard? Gusto mong mawala ang iyong Wanhao Group? Bilisan mo at sumali sa panig ko at mabibigyan pa kita ng isang paraan. Minamaliit mo ako, Son Wan daw. Hindi ako natatakot na sabihin sa'yo. Palagi akong nasa panig ni Mr. Wang. Baliw kayong lahat. Tay, tigilan mo na ang pagiging mabait sa kanila. Mula ngayon, kanselahin lahat ng pakikipagtulungan sa Wanhao Group. Ngayon, dapat mong ipakita ang iyong autoridad. Chin Wanhao, hindi ko nais na makipaghiwalay sa iyo. Ngunit, pinilit mo ako. Inaabuso mo ang iyong posisyon bilang chairman ng Commerce Shareholders. Walang hiya ka. Naging chairman ako ng Commerce Shareholders para sa ganito lang, hindi ba? Huwag mo akong turuan ng moralidad. Ang matalino ay marunong yumuko. Hindi maganda ang pagsalungat kay Chairman San. Ang hindi marunong yumuko ay ikaw. Traidor ka. Wang Wei, ikaw ay isang hamak na guard lang. Paano kang nangahas na turuan ako? E di tuturuan kita ng leksyon. Aray, Boss Hu! Kinasusuklaman ko ang mga traidor na tulad mo. Bastos. Boss Hu, ang galing. Mr. San, kailangan mo akong tulungan. Ginawa ko lahat para sa iyo. Boss Hu, ano yung pagpapanggap na yan? Si Wang Wei ay kapatid ko. Ang sinumang manggulo sa kanya ay kaaway kong tunay. Tama ang hinala ko sa'yo, tulad ng inaasahan kay Mr. Wang. Walang kwentang security guard lang si Wang Wei. Grabe, si Chin Wanhao pumapanig pa sa kanya, pero pati si Boss Hu, kapatid ang tawag sa kanya. Anong nangyayari? Boss Hu, huwag kang magpaloko kay Wang Wei. Security guard lang siya na walang kwenta, na umangat lang dahil sa mga babae. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Ikaw, bastos na bata. Sino ba ang nagpapahintulot sa'yo magsalita? Kailangan mong disiplinahin ang anak mo, oy. Huwag mong hayaang maging bastos siya. Boss Hu, lumalampas ka na sa iyong hangganan ngayon. Anong gusto mo? Tang Jinghu, huwag mong isipin na hindi ko alam. Isa ka lang papel na tigre ngayon. Ang iyong mga ari-arian ay naubos na ng Dong Jiangbei noon pa. Ang perang ibinigay mo sa iyong mga tauhan noong nakaraang buwan. Ang perang yan ay inutang mo, hindi ba? Ha ha ha. E di magiging isang tigreng walang ngipin. Ma, huwag kang magsalita ng kalokohan. Wan daw, mukhang luma na ang impormasyon mo. Kuya Tang ay inasikaso na ang lahat. Wang Wei, wala kang karapatang magsalita. Si Tang Jinghu ay lubog sa utang. Sinong tanga ang magtatakip sa kanya? Pasensya na po sa inyong lahat. Ako ang tangang iyan. Der Wangzi, ano ang ginagawa mo dito? Paano kung hindi ako dumating? Ang pulong ng mga shareholder sana'y naging malaking gulo dahil sa iyo. Der Wangzi, ako ang gina ni Lin Ruobing, Liu Guifen. May sasabihin ako na gusto kong iulat sa iyo. Oh, ikaw pala ang ina ni Miss Lin. Opo. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang. Ako na ang bahala. Siya yan. Gamit ang kapangyarihan ng pamilya Sun, pinipilipit ang katotohanan. Kailangan mo akong ipagtanggol. Dr. Wangzi, ginagamit ni Sun Wan daw ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya Sun upang mang-api ng iba. Pakisiyasat po ito. Miss Lin, napakabait mo. Sabi ng amo ko, ang iyong usapin ay usapin ko rin. Sun Wan daw, ang kapal ng mukha mo. Lakas ng loob mo na kalabanin ang pamilya Wang? Oy, Der Wangzi, huwag kang magkamali. Paano namin lalakas loob na walang galang sa pamilya Wang dahil lahat kay Wang Wei? Wang Wei nagdulot ng pagbagsak ng Dihao Group na malaking kawalan para sa ekonomiya ng Donghai. Gusto ng tatay ko na parusahan si Wang Wei pero laging pinipigilan siya ni Ruobing.
Napilitan ng tatay ko na pansamantalang maging chairman ng Shareholders Association. Opo. De Wangzi, ganyan ang sitwasyon. Pakitignan ang katotohanan. Ngayon ko nakita ang kahulugan ng pagiging walang hiya. Master Wu, tama po kayo. Wala pa akong nakita ng taong walang hiya. Makapal ang mukha. Sa tingin mo ba may naniniwala pa sa mga kasinungalingan mo? Sun Wandao, kung ako sa iyo, luluhod ako at hihingi ng awa. Wang Wei, ikaw na mabaong security guard? Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Tama na. Tai, ayos ka lang ba? De Wangzi, ipaliwanag ko. Sun Wandao, naglakas loob kang walang galang sa tagapagmana ng Wang? Binabawi ko na ang Clearwater Lake Project at isususpinde lahat ng kooperasyon sa inyong Jiangsheng Company. Wang Wei, kasalanan mo ito, di ba? Hoy, ito ang tawag mo sa paghahanap ng gulo. Ngayon, kailangan mo pa bang lumuhod ako at magmakaawa? Wang Wei, huwag kang mayabang. Maswerte ka lang. Guardiya ka lang na walang kwenta. Hindi kita sineseryoso. Kung hindi dahil kay Ruobing, sana matagal na kitang ginawa ng paraan. Ang kapal ng mukha. Pero, dahil ganyan kayo kasabik mamatay, wala akong pakialam na lipulin ang pamilyang Sun. Lipulin ang aking pamilya? Kahit ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Wang sa Jingdu ay hindi basta-basta magsasabi niyan. Sinasabi ko sa iyo, ang pamilyang Sun ay may ugnayan sa pamilyang Lin ng Didu. Kaya pala sobrang kumpiyansa si Sun Wandao. Ang pamilyang Lin ng Didu ay isang super family na katapat ng pamilyang Wang. E ano ngayon? Wang Wei, makikita natin, anak Tarana. Tigil. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Sabi ko ba pwede ka nang umalis? Wang Wei, ano bang gusto mo ngayon? Xiao Sun, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad. Wang Wei, hindi. Ito ang parusa mo. Kung hindi ka luluhod, walang makakaalis ngayon. Sinabi na ni Mr. Wang. Sundin mo na lang siya. O gusto mo ba talagang burahin ko ang Chiang Corporation? Wang Wei, suportado kami ng pamilyang Lin ng kabisera. Huwag kang lumampas. Kahit dumating ang pamilyang Lin, wala iyon. Xiao Sun, lumuhod ka. Luluhot ako. Wang Wei, ikaw. Lumuhod ka dito. Mula ngayon, ang pamilya naming Sun at ikaw, Wang Wei, magkaaway, magpakailanman. Ang ating mga pamilya ay magkaaway, magpakailanman. Ngayon ay hindi na iba. Anak Tarana. Mr. Feng, turn mo na. Chairman Wang, patawarin mo po ako. Mali talaga ako. Patawarin ka? Paano ko mababayaran ang kabutihan mo? Korupsyon at graft. Kapangyarihan para sa kita. Ang mga bagay na pumitinsala sa Dihaw Group, marami ka nang ginawa, di ba? Mabubulok ka sa bilangguan. Mga gwardiya. Talagang minamaliit ng pamilyang Sun, si Wang Wei. Sinubukan nila siyang hiyain, pero sila ang napahiya. Sila ang nagpahamak sa sarili nila. Hindi ganyan ang tingin ko. Sa tingin ko, masyado pang bata si Wang Wei. Sabi ng matatanda, Wang sa Hilaga, Lin sa Timog. Iyan ang nagpapakita ng lakas ng pamilyang Lin at ang pamilyang Sun. Na sumalungat sa pamilyang Lin, iyan na talaga ang wakas. Tama? Abay, narinig ko ang pamilyang Lin ay napakalakas sa kabisera. Kung talagang kaugnay ng pamilyang Sun, kailangan mong mag-ingat. Ruobing, huwag kang mag-alala. Kahit magkakasabwat sila, ang pamilyang Lin, ay wala lang sa akin. Talagang hinahangaan ko ang kakayahan mo, Mr. Wang. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Kuya, ako rin. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Salamat sa inyong dalawa sa tulong ngayon. Tatandaan ko ito. Ha ha ha. Kuya, masyado kang magalang.
Pamilya tayo, hindi na kailangan maging formal. Ayos na ang lahat ngayon. Alis na ako. Aalis na rin ako. Xiaobing, tandaan mo ang iyong posisyon. Ikaw na ang presidente ng Chamber of Commerce ngayon. Pinagmamasdan ka ng lahat ng CEO. Si Wang Wei, sa kabilang banda, ang kanyang posisyon bilang chairman ay binawi. Sa ngayon, hindi na kita papayagang makita siya. Mom, bakit ang tigas ng ulo mo? Wang Wei, dapat alam mo ang iyong lugar. Lumayo ka kay Xiaobing para sa ikabubuti mo ito. Ma'am, balang araw, sasang-ayon ka na ako at si Ruobing ay magkasama. Nangangarap ka. Hi. Wang Xiao, May, kailan ka bumalik? kagagaling ko lang at dumiretso ako para makita ka. Maaaring umalis ako, pero lagi kitang binabantayan. Tingnan mo ang sarili mo. Sa utak mong iyan, siguradong may binabalak kang masama. Talagang hindi. Hahaha. Sa pagkakataong ito, bumalik ako at may dala akong 2 balita. May, sabihin mo. Isang masamang balita at isang magandang balita. Ang magandang balita ay, sa wakas, nagsalita na si Master Wang kung gagawin mong mabuti ang proyekto sa Dongjiang Bay at gawing ang Dihao Group ang nangungunang grupo sa Donghai, ikaw ang magiging unang tagapagmana ng pamilyang Wang. Ano naman ang masamang balita? Ang masamang balita ay, ang pamilyang Sun ay nakipag-ugnayan na sa pamilyang Lin. At narinig ko rin na si Lin Chu ay dumating na sa Donghai. Kailangan mong mag-ingat. Ano pa ba ang kailangan kong ingatan? Si May ay natural na gagawa ng plano para sa akin, tama? Tutulungan kita, bunso. Pero, para sa proyekto ng Dongjiang Bay, anong mga plano ang mayroon ka? Mayroon talaga akong magandang plano. Iyon ay makapagpapalago ng proyekto ng Dongjiang Bay mula 10 beses hanggang 100 beses. Talaga? Kung totoo iyan, kung gayon, ang Dihao Group ay tiyak na magiging ang nangungunang grupo sa Donghai. Handa na lahat, kulang na lang ang huling piraso. Pero hindi ko alam kung saan kukunin ang hangin iyon. Sabihin mo sa akin, matutulungan kita, bunso. Kailangan kong makipagkita sa alkalde ng Dongjiang Bay. Pagkatapos, kailangan kong mag-apply para sa permiso ng reclamation sa mababaw na tubig ng Dongjiang Bay. Hindi ko masyadong kilala ang alkalde ng lungsod ng Donghai. Alkalde ng lungsod. Pero may isang tao na makakatulong sa iyo. Sino? Ang iyong kasintahan, Lin Ruobing. Noong si Lin Ruobing ay isang batang talento sa Donghai, pinuri siya ng alkalde. Hindi ko alam na si Ruobing ay may ganoong kakayahan, talagang swerte ko. Tingnan mo ang sarili mo, ang yabang. Naiinggit ako. Hindi ganoon, May. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang lugar ninyo ni Ruobing sa puso ko ay pareho lang. Ikaw ay palaging magiging mentor ko. Iyan ay lagi kong tatandaan. Talagang tumatak sa puso ko ang sinabi mo. Halika rito. Hoy, Ruobing. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Ruabing, narinig ko na naging presidente ka ng Commerce Association. Natutuwa ako. Kailangan mong makinabang ang mga negosyo ng Donghai at magtrabaho para sa kanilang kapakanan. Para sa pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya ng Donghai, gawin mo ang iyong bahagi. Mayor, makatitiyak po kayo. Gagawin ko ang aking makakaya para mag-ambag sa pag-unlad ng Donghai. Ito rin ang aking orihinal na hangarin. Mabuti. Napakaresponsable mo. Natutuwa ako. May tiwala ako sa iyo at hindi ako nag-aalala. Ito naman, Hello, Mayor. Ako si Wang Wei, chairman ng Dihao Group. mahusay. Puno ng mga batang talento ang Donghai. Nagulat ako. Ang chairman ng Dihao Group ay napakabata. Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Gusto ko ang mga taong prangka.
Mayor, magiging prangka po ako. Katatapos ko lang kunin ang proyekto ng Dongjiangbay. Gusto kong mag-apply ng permiso para sa reclamation ng kalapit na lugar. Maingat kung sinuri ang lugar. Kung mag-reclaim tayo ng lupa, wala itong magiging epekto sa mga nilalang sa paligid na magdulot ng anumang epekto. Sa kabilang banda, makakatulong ito sa pag-unlad ng lokal na komunidad ng dagat. Mayor, ang aksyon ni Wang Wei para sa pag-unlad ng ekonomiya ng Donghai ay lubhang kapaki-pakinabang. Kapag naging matagumpay, ang Dongjiangbay ay tiyak na magiging ang iconic tourist destination ng Donghai. Ruobing, huwag po kayong magmadali. Naiintindihan ko ang sinabi mo. Sa totoo lang, naisip ko na iyon. Hindi naman ako tutol. May mga kahirapan. Mayor, hayaan ninyo po akong lutasin ang inyong mga paghihirap. Gusto ko ring mag-ambag sa lokal na pag-unlad sa pamamagitan ng aking sariling munting pagsisikap. Mabuti. Gusto ko ang mga kabataang tulad mo na may ambisyon. Ang problema ay, ang mga mangingisdang nakatira malapit sa Luk ay kailangang ilipat. Basta't mahusay mong pangasiwaan ito, padaliin ko para sa iyo. Bibigyan kita ng green light at ipoproseso ang reclamation permit. Mabuti. Gagawin ko na ito ngayon. Magandang araw sa lahat. Ngayon, tayo. Mga korporasyong mapagsamantala, pare-pareho lang kayo. Ayaw namin kayo rito. Lumayas kayo! Lumayas! 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 Lahat, pakiusap, huminahon po kayo. Ako si Lin Ruobing, presidente ng Chamber of Commerce. Ang proyektong reclamation sa mababaw na dagat ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pag-unlad ng ekonomiya ng dagat silangan. Para sa lahat, ito ay isang magandang pagkakataon. Huwag mo kaming lokohin ng ganyan. Yung nauna, ganyan din ang sinabi. At wala kaming nakuha sa huli. Tama. Pinatigil kami ng kalahating taon. Walang kita sa loob ng 6 na buwan. Nagugutom ang aming pamilya. Maaari mo bang bayaran ang pagkawalang iyon? Tama nga. Sino magbabayad? Sino magbabayad? Tahimik. Ang inyong mga pagkalugi ay sasagutin ng aming Dihaw Group. Hindi mo kami niloloko? Ako ang chairman ng Dihaw Group. At babayaran ko ang lahat para sa anumang pagkawala. Bibigyan ko kayo ng pinakamagandang benepisyo. Kung totoo nga iyan, natural na susuporta kami. Pero natatakot kaming masira mo na naman ang iyong pangako. Hindi namin kayang ipagsapalaran iyan. Lahat tumahimik po kayo. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Dati rin akong mahirap. Alam ko ang inyong mga paghihirap. Mahirap talaga lahat. Huwag mo kaming dayain ng ganyang usapan. Ikaw ay chairman ng isang grupo. Paano mo malalaman ang paghihirap naming mahihirap? Sino ang nagsabing hindi ko alam? Alam ko. Ang pinakakinakailangan ninyo ngayon ay pera, cash. Nagpadala na ako ng mga tao upang dalhin ang pera dito. Lahat, bigyan niyo ako ng oras. Sige. Lahat, huwag kayong magpaloko kay Wang Wei. Wang Wei ay hindi na ang chairman ng Dihaw Group. Wala na siyang pera. Kita? Isa na namang scam. Hindi na tayo maloloko ngayon. Bumalik! Lahat, huwag kayong maniwala sa kanyang kalokohan. May sama ng loob ang taong ito kay Ji Wang. Kaya naman, siraan niya si Ji Wang. Lin Ruobing, malapit ka kay Wang Wei. Siyempre, kakampi ka niya. Tumahimik ka. Ano? Natamaan ka? Kung nagsisinungaling ako, maglalakas loob ka ba sa harap ng mga mangingisda? Manumpa na ikaw at si Wang Wei ay walang malapit na relasyon? Sun Xiaokong, itigil mo ang pag-iiba ng usapan. Si Wang Wei at ako. Tama ako. Talagang may relasyon kayo. Hahaha. Lahat, huwag kayong maniwala sa Dihaw Group. Walang pera ang Dihaw Group ngayon. Paano nila kayo bibigyan ng pera? Salamat binata sa pagsasabi ng totoo. Kung hindi, maloloko na naman kami. Umalis ka! Hindi ka welcome dito. Wang Wei. Ang gusto mong gawin, pipigilan ko. Ito ang mangyayari kapag sumalungat ka sa pamilya Sun. Aso ka pa rin. Dahil lang nagkaroon ka ng bagong amo, nagmamalaki ka pa rin. Hindi mo ito magagawa ngayon. Sabi ko na nga ba? Ang gusto kong gawin, natatapos ko ito lagi. Pasensya na, binigo kita ulit. Ngayon, tingnan natin kung paano mo lulutasin ang problemang ito. Lahat, huwag na tayong mag-aksaya ng salita sa kanila. Kung pumayag tayo sa isa pang kalahating taong suspensyon, talagang magugutom tayo. Alice. Lahat, pumunta kami dito ng may sinseridad. Huwag hayaan na ang impulsibong sandali ay mawala sa inyo ang oportunidad na ito. Hindi namin kailangan ng oportunidad na ito. Gusto lang naming isama mo ang mga tao mo at umalis na kayo. Palabasin sila rito. Umalis. Wang Wei, okay ka lang ba? Wang Wei, bumalik ka na sa Dihaw Group mo at maging walang kwentang security guard doon. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Nakakahiya ka. Niloloko ko ba ang sarili ko? Malalaman mo rin agad.
Uy, dalang. Bilisan mo. Plastic ka. Tigilan mo na ang pagpapanggap, okay? Masaya ako kung mamatay ka rito. Tumahimik ka. Para sa sarili mong kagustuhan, hinahadlangan mo ang pag-unlad ng Donghai. Ang mga tulad mo ay mga trader ng Donghai. Lin Ruobing, wag mo ako lokohin. Sabi ko sa'yo, hindi makukuha ni Wang Wei ang gusto niya ngayon. Hindi ko siya hahayaang saktan ang mga mangingisda. Makatarungan ang ginoong ito. Lahat, ingatan ang inyong mga pamilya. Palabasin sila. Lumabas! Lumabas! Huwag kang gumawa ng gulo. Wang, ayos ka lang? Ayos lang ako, Tang. Ano na gagawin natin? Napansin ko lang, may 2 tao dito na malamang ay mga impostor. Maaaring inutusan sila ng taong ito. Ipagawa mo sa iba. Wang Wei, kalokohan. Pamimilit to. Ano? Nagpapakita ka na ng tunay mong kulay. Salita, sino nagpadala sa'yo? Salita? Sino nagpadala sa'yo? O papatayin kita? Pinipilit mo akong umamin. Tigilan mo na. Sabihin mo na, ako si Tang Jinghu, isang taong may salita. Ikaw si Tang Jinghu, ang Tiger Lord. Sasabihin ko ang lahat. Pinagawa niya kami ng gulo. Binigyan niya kami ng 10,000. Ayaw namin ng pera. Sun Xiaokong, ano ang masasabi mo ngayon? Ano kung nalaman mo? Alam mo ba kung magkano ang relocation fee ng mga mangingisda? Hindi talaga kaya ng Dihao Group iyan? Xiaosun, isang pagkakamali ang ginagawa mo. Minamaliit mo ako. Wang Wei, isa kang walang kwentang security guard. Bakit kita dapat respetuhin? Chairman Wang, dinala ko ang hinihingi mo. Wow, ang daming pera. Diyos ko. Xiaosun, buksan mo ang iyong buwisit na mga mata at tingnan mong mabuti. Imposible. Paano nagkaroon ng ganoon karaming pera? Wang Wei, saan mo na-scam ang lahat ng perang ito? Sino ang nagsabing nanloko ako? Wala kang pakialam. Sinira mo ang resettlement para sa mga mangingisda. Ang sampal na ito ang ganti mo. Na, Pinapanood tayo ng Diyos. Ito ang makukuha mo. Huwag kang makialam. Mapalad ka ngayon. lahat ipinangako ko sa inyo. Ang pinakamagandang resettlement at kompensasyon. Ngayon, lahat, pumila kayo. Pumunta kayo roon para kunin ang inyong kompensasyon. Muntik na kaming magkamali sa iyo, Chairman Wang. Nahihiya kami. Dalang, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Chairman Wang. Titiyakin kong walang maiiwan. Kunin na ninyo ang pera, mga mangingisda. Wow, totoo ito. Kunin na ninyo ang pera. Wow. Mr. Lin, kayo mismo ang dumating. Wang Wei, tapos ka na ngayon. Sayang, alam kong mabibigo ka. Kailangan kong pumunta mismo. Mr. Lin, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Magpaliwanag? Kalokohan! Sayang. Kaya ikaw si Wang Wei, ha? Si Sun Xiaokong ay sayang, pero aso ko siya. Aso lang ang aso. Sinaktan ko siya, ano? Ayos. Matapang. Narinig ko taga Dihao Group ka. Isang basurang guard. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Ang kumpiyansa ko. Mula sa lakas ko. Ha? Sige, tingnan natin ang lakas mo. Wang Wei, huwag ka nang magpanggap. Kapag nakita mo si Master Lin, lumuhod ka. Hindi ka man lang karapat-dapat makilala si Master Lin. Aso ka. Little Son, talagang ipinakita mo ang talento mo sa pambubuli sa tulong ng amo mo. Oy, there. Binibigyan kita ng 3 minuto para ibagsak ang pamilya Sun. Ha? Ang pamilya Sun ko ay protektado ng pamilya Lin. Lugi ako? Sino ka ba? Ha? Wala kang makukuhang magandang salita sa bibig ng aso. Malalaman mo sa 1 segundo. Sige, ayos. Maghihintay ako ng 3 minuto. Makikita ko pagkatapos kung paano mo ako ibabagsak. Wang Wei, tingnan mo. Tapos na ang 3 minuto. Lugi na ba ako? Ha? Lugi? Ha? Ha. Oy, anak, lugi na ang pamilya Sun natin. Prince De Air ay talagang tinapos na ang lahat ng kooperasyon sa atin. Ito. Imposible. Ito. Paano nagawa ni Wang Wei? Hindi. Siguradong nagkataon lang ito. Master Lin, tingnan mo. Wang Wei, hindi ko alam kung anong daya ang ginamit mo. Pero determinado akong protektahan ang pamilya Sun. Hanggat nandito ako, hindi sila malulugi. Sabi ko, hindi mo maililigtas ang mga Son. Wang Wei, huwag ka nang magpanggap.
ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan. Maniwala ka man o hindi, malulugi ko ang Dihao Group sa loob ng 1 minuto. Sinusubukan mo akong ibagsak. Hindi sapat ang lakas mo. Wang Wei, siya ang panganay ng pamilyang Lin. Huwag mo siyang harapin ng direkta. Marunong yumuko ang tunay na lalaki. Lin Ruobing, huwag kang mag-alala. Hindi ako maaabot ni Lin Chu. Ituloy ang plano. Wang Wei, kung ako sa iyo, luluhod ako kay Mr. Lin ngayon din. Yuyuko at hihingi ng tawad. Kung masaya si Mr. Lin, baka kanya patawarin. Aso ka. Bastardo ka. Lumuhod ka. Baka patawarin kita. May 30 segundo ka. Mr. Lin, okay ka lang? Wang Wei, ang lakas ng loob mo satan ako. Ngayon, hindi lang pagbagsak mo ang gagawin ko. Papatayin kita. Wang Wei, malaking gulo ka. Seryoso na talaga ito. Wang Wei, naghahanap ka ng kamatayan. Tanga ka. May 1 minuto ka. Ibagsak ang Dihao Group at kumuha ka ng mga tauhan. Mr. Lin, wala akong magawa. Si Mr. Lin Sr. mismo ang nag-utos na huwag galawin ang Dihao Group. Ano? Naiintindihan ko. Wang Wei, sinwerte ka ngayon. Sa susunod na makita kita, pupunitin kita ng pira-piraso at itatapon sa dagat para pakainin sa isda. Hoy, Mr. Lin! Bakit biglang umalis si Ginoong Lin? Ha, ewan. Baka tinawag siya ng nanay niya para umuwi. Kanina, sobrang natakot ako. Kung may mangyaring ganito ulit, hindi na tayo pwedeng maging pabaya. Natatakot ako na masaktan ka. Kaya nag-aalala ka sa akin. Ibig sabihin, may pakialam ka. Ruobing, ang bait mo sa akin. Kung hindi ako mabait sa'yo, kanino pa? Dahil ikaw na ang nasa puso ko. Simula ngayon, haharapin natin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Sige. Haharapin natin sila ng magkasama. Ginoong Wang, nagawa na ang lahat ng hiniling mo. Na ipamahagi na ng buo ang pera, walang naiwan. Mabuti, Dalang. Ang ginawa mo ngayon ay mahusay. Nagpagod ka. Tungkulin ko po. Away, dahil handa na ang mga mangingisda, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pupunta na ako sa alkalde para kunin ang permiso para sa reklamasyon sa Dongjiangbay. Ruobing, ikaw talaga ang aking kabiyak. Alam mo na. Ginoong Wang, pumunta po ako para makita kayo. Dahil kailangan ko ang tulong ninyo. Ginong Chin, nakatulong na kayo sa akin dati. Kaya sabihin ninyo lang kung ano ang kailangan ninyo. Hehe, ang diretsyo ninyo talaga, Ginoong Wang. Sige, diretsuhin ko na. Oh, ito ang kaibigan ko. May problema siya. Jing, sabihin mo na sa kanya. Ginoong Wang, isa siya sa atin. Okay? Ginoong Wang, hayaan ninyo akong magpakilala. Ako si Dongfang Jing, presidente ng Dongfang Group, ng Maga. Buong ambisyon kong binuo, ang Underground Palace Wonderland. Handa na akong gumawa ng malaking ingay. Pero hindi ko inaasahan na ang Underground Palace Wonderland na aking pinaghirapang itayo ay wala ni isang unit na naibenta. Nababaliw na ako. Wala ni isang bahay na naibenta? Masyado bang mahal ang presyo? Tama, talagang mataas ang presyo. Kumpara sa mga ordinaryong villa ay 50% na mas mahal. Pero ang mga materyales na ginamit ko ay lahat dekalibre. Kasama na ang feng shui ng courtyard, pinasukat ko sa isang master. Malaki ang ginastos ko. Ginoong Wang, mapapatunayan ko yan. Si Jing ay isang matapat na tao. Ang kanyang mga materyales ay dekalibre. Sa tingin ko, maganda talaga ang Underground Palace Wonderland. Ang gandang villa na ito ay para lamang sa tulad ninyo, Ginoong Wang. Pwede kayong pumunta at tingnan ito kasama si Jing. Sige. Isasama ko kayo para makita ito. Wang Wei, anong nangyari? Kinidnap ni Sun Xiaokong si Ruobing. Inutusan niya akong pumunta ng mag-isa. Wang Wei, hindi ka pwedeng pumunta. Bitag iyan. Kung pupunta ka, walang saysay. Tabi ka. Alam kong bitag iyan. Pero kailangan ako ni Ruobing ngayon. Hindi ko sinasabing hindi ka pwedeng pumunta. Pero kailangan nating magplano. Plano? Plano. Pasensya na, May. Hindi ako naging kalmado. Masyado akong pabigla-bigla. Tao lang naman. Sabihin ko sa iyo, ito ang dapat nating gawin.
Abay, Sun Xiaokong, pumunta akong mag-isa. Pakawalan mo si Lin Roobing. Wang Wei? Akala mo ba tanga ako? Ha? Hindi ko pa nakuha ang gusto ko. Dahil lang sa sinabi mo, may tambangan sila. Takbo. manahimik ka. Kung gumalaw ka pa, hindi ko na mapipigilan ang kamay ko. Ano ang gusto mo? Gusto mo bang mamatay? Gusto kong mamatay. Hahaha! Gusto kong mamatay. Kahit mamatay ako, hindi ako matatakot sabihin sa'yo. Dahil sa'yo, wala na akong natira. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Kahit mamatay ako, isasama ko kayong dalawa. Oy, Sun Xiaokong. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo ng pera? Bibigyan kita ng 10 bilyon. Sapat na para sa buhay na ito, sa susunod, at sa mga susunod pa. Hindi ka mauubos habang buhay. Oh, kaya pala ikaw ang tagapagmana ng pamilya Wang? Ah, ang galante! Kung ako noon, maaaring natempt ako. Pero ngayon, hindi na ako interesado sa pera. Gusto ko lang panoorin ka, na desperado at nagpapanik. Ano ba talaga ang gusto mo? Napakasimple. Napakasimple. Kunin mo itong punyal, hiwain mo ang sarili mo ng ilang beses, at ipakita mo sa akin ang dugo. Hiwa! Ano? Hindi mo kayang gawin? Away, huwag kang makinig sa kanya. Kahit maghiwa ka, hindi niya tayo pakakawalan. Ang dami mong sinasabi, bitch. Nakikita mo ang lover mo, hindi mo mapigilan ang sarili mong mainitan? Ah. Wang Wei, kung hindi mo gagawin ngayon, hiwain ko ang mukha niya. Maniwala ka sa akin? Wag. Ang galing! Hahaha! Wang Wei, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala kang pinagkaiba sa aso. Away, kasalanan ko ito. Iwan mo na ako. Roobing, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sinabi mo iyan. Magkasama tayo dito. Wang Wei. Masaya ako na nakilala kita. Kumikilos ka na parang wala ako. Wang Wei, hila ka pa. O, papatayin ko siya ngayon din. Hahaha. Sun Xiaokong, iyan lang ba ang kaya mo? Nang api ng babae? Hindi yan kakayahan. Ikaw at si Lin Chu ba nagplano ng ganito ng magkasama? Wala kang lakas ng loob para diyan. Nagsisinungaling ka. Ah, tama ako. Isipin mo, ano ang mapapala mo dito? Ipapakulong ka ni Lin Chu maaga o huli. Siya ay nasa labas, malaya at walang kasalanan. Tiyak na makakahanap siya ng madadamay, at ikaw ay kakain ng pagkain sa bilangguan. Ano ang motibo mo? Tumigil ka sa pagdadaldal. Hindi ako naniniwala sa mga pambobola mo. Matagal mo na akong kilala. Alam mo ang ugali ko. Tumutupad ako sa aking salita. Ang ipinangako ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Ngayon may dalawang pagpipilian ka. Langit, palayain si Roobing. Impyerno, sabay tayong mamatay. Kaya, ano ang pipiliin mo? Ikaw ang magdesisyon. Wang Wei, kailangan kong sabihin, talagang may kakayahan ka. Sayang, walang silbi laban sa akin. Lin Chu. Ikaw pala ang nasa likod nito. Binigyan kita ng isang pagkakataon. Hindi mo ito pinahalagahan. Hindi ko kailangan pahalagahan iyon. Hindi ko makalimutan ang kahihiyang ginawa mo sa akin.
Huwag kang maniwala sa kanyang mga sinasabi. Bantayan si Lin Ruobing. Hindi kanya hahayaan. Wang Wei, niloko mo ako. Sun Xiaokong. Pinalampas mo ang magandang pagkakataon. Wala ka ng pagkakataon. Itago mo na ang peke mong pagmamahal. Mamamatay ka ngayong araw. Huwag mong kalimutan. Nasa aming mga kamay, si Lin Ruobing. Wang Wei, sa sinabi mo lang, lubos akong nasisiyahan. Kailangan mong umalis ngayon. Tatakas, huli na. Lin Chu. Ano ang gusto mo? Sample. Hindi ba ang tigas mo? Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng pamilya Wang? Dadalhin ko sa kahihiyan ng pamilya Wang. Lumuhod ka. Yumuko at sampalin ang sarili mo. Tawagin mo akong tatay. Ipapadala ko ang video sa bawat pamilya sa kabisera. Sisiraan ko ang reputasyon ng pamilya Wang. Happen. Wei, huwag kang makinig sa kanya. Hindi kita hahayaang lumuhod. Sa panaginip mo. Sige, matigas ha? Huwag mong kalimutan, ang iyong minamahal na si Lin Ruobing ay nasa aming mga kamay. May hangganan ang pasensya ko. Kung hindi ka luluhod, mamamatay si Lin Ruobing. Lumuhod at tawagin mo akong tatay. Teka, Anong ginagawa mo? Naapektuhan ka ng sinabi niya, ha? Mr. Lin, huwag po kayong magkamali ng intindi. Gusto ko lang guluhin si Wang Wei. Anong ginagawa mo? Wang Wei, naalala mo ba noong pinaluhod mo ako sa bubog? Sumumpa ako noon na papaluhodin kita gaya ko. Lumuhod ka. Mabuti, mabuti. Ang galing. Wang Wei, lumuhod ka. Kung hindi ka luluhod, mamamatay si Lin Ruobing. Away. Huwag kang lumuhod. Hindi ko yan papayag. Maniwala ka, magiging ayos na. Sa puntong ito, nagpapanggap ka pa rin? Wang Wei. Bibilang ako hanggang 3. 3. 2. 1. Ikaw. Ruobing. Wang Wei, naghahanap ka ng kamatayan. Wang Wei. Nasa labas lahat ng tauhan ko. Huwag ka nang lumaban. Hindi ka makakatakas ngayon. Hindi ko planong lumabas na buhay. Basta mailigtas ko si Ruobing, sapat na iyon. Wang Wei, hindi mo ba alam na napapalibutan ka na? Anong tapang mong lumaban pa? Patay ka na. Lin Chu. Tingnan mong mabuti ang paligid. Kanino ba talaga ang mga tauhan? Nasa labas lahat ng tauhan ko. Hindi mo ako maloloko. Mr. Lin, tingin. Oy, Lin Chu, ang kapal ng mukha mo. Ganyan mo tratuhin ang binatang Wang? Tara. Lin Chu. Mahal ang babayaran mo sa mga ginawa mo. Dahil nasa kamay mo ako. Gawin mo ang gusto mo. Ha ha ha. Hindi kita haharapin. Ibang tao ang haharap sa'yo. May. Bahala ka na. Binatang Wang, huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang ebidensya ng kanilang krimen. Hindi na sila makakalabas.